At gaya ng sinabi ni Hazrat Masih Maud salam na dapat tayong magsumikap sa pagpapalaganap ng Islam at abutin ang sukdulan ng ating pagmamahal sa banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kalagayan ng kanyang pagmamahal sa banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inilalarawan sa kanyang mga salita. Lagi kong pinagmamasdan ng may pagtataka ang Arabo na propeta na si Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pagpalain siya ng libu-libong pagpapala at kapayapaan. Kung gaano kataas ang kanyang katayuan, ang kanyang mataas na antas ay hindi matutukoy at ang epekto ng kanyang kabanalan ay hindi maaaring sukatin ng tao. Nakalulungkot na hindi siya kinilala ng nararapat. Siya ang nagbalik ng tunay na kaisahan ng Diyos, ang tauhid ng Allah Ta'ala na nawala na sa mundo. Siya ay lubos na umiibig sa Diyos at buong pusong nag-alay ng kanyang sarili sa sangkatauhan. Kaya naman ang Diyos na nakakaalam ng mga lihim ng kanyang puso ay binigyan siya ng mataas na ranggo kaysa lahat ng mga propeta na una at huli. Siya ang pinagmumulan ng bawat pagpapala. Ang sinumang nag-aangking may kabutihan ngunit hindi tinatanggap ang pagiging tagapagbigay ng biyaya ng banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi isang tunay na tao kundi isang kasangkapan ni Syaitan, sapagkat ang susi ng lahat ng kabutihan ay binigay sa kanya. Siya ang taong nagpakita ng perpektong halimbawa sa kanyang personalidad, mga katangian, mga gawa at espiritualidad. Siya ang lubos na ganap, ang pinakaganap na propeta at ang pinakabanal na nilalang. Dahil sa kanyang spiritual na pagkabuhay muli, naganap ang isang bagong yugto ng buhay para sa mundo. Siya ang pinagpalang propeta, si Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ang huling propeta, ang pinuno ng mga banal at ang puno ng lahat ng sugo. O mahal na Diyos, ipadala mo ang iyong habag at pagpapala sa minamahal na propeta ng higit pa kaysa sinuman sa kasaysayan. Dahil sa kanyang pagmamahal sa banal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hinirang si Hazrat Masih Maud salam para sa muling pagsilang ng Islam. Sinabi sa kanya ng Allah Ta'ala, dahil sa iyong pag-ibig at debosyon, itinalaga kita bilang Al-Masih Maud at Mahdi Maud. Ipaalam mo ito sa mundo. Ipinangako ng Diyos na muling pasiglahin ang Islam sa huling panahon at si Hazrat Masih Maud salam ang pinili upang may sakatuparan nito. Ginampanan niya ang tungkulin ng buong katapatan at ipinangaral ito sa kanyang mga tagasunod. Ngayong sumumpa kayo ng katapatan sa akin, tandaan na ang Diyos ay nagsabi na ang mga kasama ng Mesayas, Masih Maud, ay magiging tulad ng mga sahaba, mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gayon, dapat nating tularan ang kanilang halimbawa. Isinalaysay niya kung paano nag-alay ng buhay ang mga sahaba para sa Diyos at sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinagtiisan nila ang matinding pagdurusa, inabandona ang kanilang mga tahanan at isinasakripisyo ang kanilang yaman, subalit hindi sila natinag sa kanilang pananampalataya. Ano ang dahilan ng kanilang matinding dedikasyon? Ito ay ang dalisay na pag-ibig sa Diyos na naglalagablab sa kanilang puso. Ang mga sahaba ay ang mga perpektong halimbawa ng sakripisyo at katapatan. Ayon sa banal na Quran, inilaan nila ang kanilang sarili sa Allah at sa kanyang sugo. Tulad ng sinabi ni Hazrat Masih Maud salam, may pangalawang grupo ng mga disipulo, ang kanyang mga tagasunod, na dapat ipakita ang parehong katangian ng mga sahaba. Ang mga sahaba ay pinuri sa Quran at sinabi ni Hazrat Masih Maud salam, kapag tinanong tayo, kayo ba ay tulad nila? Ano ang ating sagot? Kapag sinabi ng Diyos na ang mga tagasunod ng
banal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay magiging tulad ng mga sahaba, dapat natin patunayan ito sa ating mga gawa. Isinalaysay niya ang insidente ni Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu nang dalhin niya ang buong kayamanan ng kanyang tahanan sa landas ng Diyos. Nang tanungin siya ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang iniwan mo para sa iyong pamilya? Sumagot siya, iniwan ko sa kanila ang Diyos at ang kanyang sugo. Ang tunay na kahulugan ng pagiging martir, shahid, ay hindi lamang ang pagdanak ng dugo, kundi ang paggawa ng matinding sakripisyo para sa pananampalataya. Ang ating panahon ay hindi isang panahon ng digmaan, kundi ng spiritual na sakripisyo. Dapat nating ialay ang ating kayamanan, panahon at kakayahan sa landas ng Diyos. Kung tunay tayong nagmamahal kay Hazrat Masih Maud alayhis salam na siyang kinatawan ng banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat natin itong ipakita sa ating mga gawa. Nagbigay siya ng maraming payo sa jamaat, kabilang ang kung kayo ay lumapit sa akin sa pamamagitan ng bay'at, dapat ninyong gampanan ang inyong tungkulin. Upang matupad ang pangako ng bay'at, dapat ninyong pag-aralan ng banal na Quran, hindi bilang isang kwento, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa rito. Binalaan niya ang mga nagbabasa ng Quran ng walang pag-unawa. Maraming nagbabasa ng Quran ng may magandang tinig, ngunit hindi nila ito naunawaan. Ang layunin ng Quran ay hindi lamang bigkasin ito, kundi upang may sabuhay mga aral nito. Ang Quran ay dumating upang ipaalala ang mga nakalimutang katotohanan. Ayon sa pangako ng Diyos, sa bawat panahon ay may ipinapadala siyang guro upang ipaalala ang mga aral ng Quran. Tinukoy niya ang propesiya ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam na sa huling panahon, ang Quran ay babasahin ngunit hindi tatagos sa puso ng mga tao. Sinabi niya, hindi lamang ang ating mga kalaban ang hindi nagpapahalaga sa mga pangako ng Diyos, kundi pati ang mga nagpapanggap na tagapagtanggol ng Quran ay hindi naman ito isinasabuhay. Ang mga taong ito ay nagsasabing sila ay mga tagapangalaga ng Quran, ngunit hindi nila ito ipinapamuhay. Sinabi ni Hazrat Masih Maud alayhis salam, kapag sinubukan silang payuhan ng may pagmamahal, hindi nila ito pinapakinggan. Ngunit bakit hindi sila nakikinig? Dahil wala silang kakayahang makinig. Dapat nating pairalin ng pasyensya at positibong pananaw, sapagkat ito ang utos ng Diyos. Ipinaliwanag niya na kung hindi sa habag ng Diyos, ang Islam ay maaaring naging tulad ng ibang mga relihiyon, isang alamat na lamang. Ngunit ang Islam ay may buhay pa rin, at ito ay nagbibigay ng bagong buhay sa mga tao. Gayunpaman, may sistema ang Allah Ta'ala. Bagamat hindi natin nakikita, laging may dahilan kung bakit at paano niya ginagawa ang kanyang mga gawain. Sa wakas, ipinaliwanag niya na ang banal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinadala upang alisin ang kadiliman at dalhin ang liwanag. Ngayon, ang liwanag na ito ay muling ipinamamalas sa pamamagitan ng Hazrat Masih Maud alayhis salam na nagsabing, ang liwanag na iyon ay hindi nawala. Ako ay sinugo upang ipakita ito sa inyo. Tignan ninyo ito sa pamamagitan ng aking mga mata. Ang ating responsibilidad bilang mga Ahmadi ay ipakita ang liwanag na ito sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Ang Allah ay nagpadala ng kanyang mga propeta upang gabayan ng sangkatauhan, at tulad ng liwanag na ipinadala niya sa katauhan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganito rin pinadala sa panahong ito si Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhis salam upang muling ipakita sa mundo ang liwanag na ito.